Huling long weekend bago ang pasukan na naging longer weekend pa para sa ilan dahil wala pong pasok sa public school at gobyerno sa Metro Manila at Bulacan ngayong pong araw. Kaugnay yan sa pagbubukas ng 2023 FIBA World Cup sa Bukawi, Bulacan mamayang hapon. Kaya unahin na natin ang kumustahin ang lagay ng trapiko sa NLEX sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie at Rafi, sa ngayon ay maluwag ang daloy ng trapiko. Mula pa lang yan sa EDSA Balintawak hanggang dito nga sa North Luzon Expressway papasok ng Ciudad de Victoria exit dito sa Philippine Arena. Mula pa nga kaninang umaga ay manipis ang volume ng sasakyan na dumaraan sa expressway. Pagsapit ng tapat na may Kawayan at Marilao exits, may volume ng sasakyan pero mabilis pa rin ang takbo. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa makarating nga dito sa Ciudad de Victoria sa Bukawi kung saan naroon ang Philippine Arena. Muling paalala natin sa mga motorista na magdadala ng sasakyan, kailangan may RFID ang inyong sasakyan para maiwasan ng aberya dahil walang cash lane sa toll plaza na ito. Sa FIBA World Cup opening, ang NLEX din ang magmamando ng trapiko, hindi lang sa expressway kundi pati na rin sa mga parking na para nga mas maging mabilis ang daloy ng sasakyan nang hindi magaya sa mga nagdaang event dito na umaabot ng ilang oras ang tukod ng daloy ng traffic sa expressway. Ang payo ng NLEX Corporation sa mga manonood, sumakay na lamang ng P2P buses mula sa 12 lokasyon sa NCR, Bulacan at Pampanga. Inaasahang 5:30 ng hapon magpapatupad na ng lockdown papasok ng arena at tanging mga sasakyan ng VIP, delegado at P2P buses ang makakapasok. Sa ngayon nga ay nagpapatuloy ang mahigpit na seguridad dito at kanina lamang ay nakausap natin si Metro Pacific Tollways President and CEO Rogelio Babe Singson at umaasa nga sila na magtutuloy-tuloy yung magandang daloy ng traffic sa NLEX. As early as 7 a.m. daw ay nakapwesto na ang tauhan nila para matiyak nga na maayos ang flow ng traffic. Anya, marami ring taong dumating na ngayon dito sa arena dahil yung parking A sa loob nito ay halos mapuno na umano. At Rafi, Connie, nakahinga ng maluwag ang NLEX dahil nga natapos ng kumpunihin yung girder doon sa natamaan ng isang container van doon sa Marilao Bridge. Kaya naman tuloy-tuloy na talaga at walang aberya, no? Kahit doon sa area ng Marilao at may Kawayan ay wala nang nagaganap na build-up. Ang paalala pa ng pamuna ng NLEX, libre yung toll papasok ng Ciudad de Victoria mula 12 noon hanggang alas 3 ng hapon. Paraan nila yan para nga mas mahikayat na mas marami pang maagang pumunta dito para nga iwas sila doon sa kapal ng daloy ng tao na papasok pagdating nga ng bandang hapon kung saan magsisimula na nga itong FIBA opening. Balik sa inyo, Rafi and Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Maagang bumiyahe ang ilang maglo-long weekend sa probinsya para iwasan po ang posibleng bigat na traffic sa NLEX. Balitang hatid ni James Agustin. Pauwi sa Pangasinan si Oliver na galing sa kanyang trabaho sa Cavite. Mas inagahan na raw niya ang biyahe dahil dati na niyang naranasan na ilang oras maipit sa traffic sa North Luzon Expressway o NLEX. Lalo pat inaasahan naman talaga ang heavy gat traffic mamayang hapon hanggang gabi sa NLEX para sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa Philippine Arena. Kasi FIBA World Cup alam ko rin yan Malamang traffic na. Si Danilo in advance na raw kahapon ng kanilang delivery sa Valenzuela na nakaschedule sana ngayong araw. Mahirap daw kasi maipit kapag usad pagong ang traffic sa expressway. Iwas sa traffic, tsaka yung bawal nga sa may oras. Pinagbawal yung mga truck. Anong oras pa? 10 AM hanggang 12 midnight. Traffic talaga. Daming manonood siguro. Madaling araw din bumiyahe ang mag-anak ni Jericho. Susulitin na rin daw nila ang long holiday weekend. Lalo pat balik eskwela na sa susunod na linggo. In-expect po kasi namin yung heavy traffic, magbabakasyon po sa Zambales. So maaga po umalis ng bahay para iwas traffic po. Mahigpit namang babantayan ng MMDA ang mga kalsada bago mag-NLEX, tulad ng EDSA Balintawak northbound kung saan nag-iembudo karaniwan ng mga sasakyan. Magpapatupad sila ng stop and go traffic scheme sa ilang kalsada kapag kinakailangan dumaan ng convoy ng mga delegado. Kaya mga motorista na amin nakausap, iiwasan daw muna ang lugar para hindi maipit sa traffic. Iiwasan namin para kumita din kami. Kasi mahirap pag naipit sa traffic, ang mahal ng gasolina. Saan kayo babiyahe? Bandang Makati or Parañaque, ganyan. Pag sobrang traffic mamaya, sa ibang area na lang muna ako babiyahe. Oo, kasi wala tayong kikitain dyan pag naipit sa traffic.
James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Valenzuela City, nagpatupad ng track ban ng LGU sa ilang kalsada. Para po yan maibsan ang inaasang pagbigat ng trapiko sa NLEX dahil sa opening ceremonies ng FIBA World Cup mamayang hapon. Hanggang mamayang hating gabi, bawal munang dumaan ng mga truck na may bigat na 4,500 kilo at pataas sa mga itinalagang daan sa lungsod. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.